Ang palabas ay nagsimula sa isang talk show kung saan tinatanong ng host si Namso, isang kilalang investigative reporter na sikat sa kanyang palabas sa TV. Ngunit sa panahon ng interview, ang direktor ng palabas ay itinigil ito at isiniwalat nito na ang investigasyon ni Namso ay peke at maraming akusasyon ang ginawa laban sa kanya. Upang protektahan ang imahe ng kumpanya, ang direktor ay mabilis na sinibak si Namso. At taon nang lumipas, nakita natin si Namso na nilapitan ng kaparehong TV show na pinatalsik siya at sa una tinanggihan nito ang alok, ngunit kinumbinsi siya ng direktor at pinaliwanag na sa pagkakataon na ito mag-host ito ng isang palabas tungkol sa mga multo at mag-iimbestiga sa mga pinagmumultuhan na lugar. At dahil nahihirapan sa pera pagkatapos na mawalan ng trabaho sa loob ng maraming taon, mabilis na pumayag si Namso na kunin ang trabaho. Nagtungo si Namso sa direktor kung saan pinakita sa kanya ang maraming ideya ng kwento at pinakilala siya sa isang assistant na tutulong sa kanya sa trabaho. Tinignan ni Namso ang maraming files, ngunit wala itong magustuhan sa mga kwento. Pagkatapos ay nakita nito ang isang lumang diary at habang binabasa nito ang pahina, na diskubre nito na tungkol ito sa isang ospital kung saan ang isang babae na si Suho ay sapilitang itinago at pinapahirapan. Pagkatapos ay nagpa siya ito na bisitahin ang ospital para sa kanyang bagong proyekto upang matuklasan ang katotohanan, at sa sumunod na araw binisita ni Namso ang ospital kasama ang kanyang crew. At doon gumawa sila ng ilang jump scare video upang ipakita sa mga manunood, at ilang sandali ang lumipas, isang hindi kilalang lalaki ang kinuha ang kamera at tumakbo. Gayunpaman, mabilis itong natisod at nawalan ng malay. Natuklasan ng crew na ang buong katawan ng lalaki ay nasunog, kaya mabilis nila itong dinala sa ospital. At doon napansin ni Namso ang isang tattoo sa katawan ng lalaki na nakasulat din sa diary, at habang binasa niya ulit ito, napagtanto nito na ang lalaki ay si Dong-sik, isang nurse na dating nagtatrabaho sa pasilidad ng pag-iisip at tinulungan din si Suho. At nang magsimulang magtanong si Namso tungkol sa diary, labis na nabalisa si Dong-sik at ang heartbeat nito ay nagsimulang tumunog ng malakas. At sa sumunod na araw, pinaalam ng kanyang assistant na nagsagawa ito ng ilang investigasyon na nagpapatunay na si Dong-sik at talagang nagtatrabaho bilang nurse sa isang mental hospital. Sinabi din nito na ang sanhi ng apoy sa pasilidad ay nanatiling hindi alam at mayroon lamang kaunting impormasyon tungkol dito. At pagkatapos nito, naghanap si Namso sa internet upang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Suho. Natuklasan nito na sa araw ng insidente, isang prominenteng tao na si Byung-ju ang namatay at ang buong bansa ay nagluluksa sa kanyang pagkamatay, kung saan hindi na napansin ang kaso. At sa panahon ng kanyang pagsisiyasat, nalaman ni Namso na bago mamatay si Byung-ju, ang kanyang asawa ay pumanaw din, at sa araw ng kanyang kamatayan, ang anak ni Byung-ju na si Suho ay pinatay siya. At matapos na patayin ng kanyang stepfather si Suho ay inaresto, ngunit dahil sa hindi nito matinong pag-iisip, pinadala ito sa isang mental asylum kung saan sumasailalim ito sa isang treatment. At sa sumunod na araw, binisita ni Namso si Suho sa mental hospital at sinubukan na kausapin siya, at pinakita nito sa kanya ang diary at nagtanong tungkol dito, ngunit hindi ito tumugon. Pagkatapos ay binigay nito ang kanyang contact card at umalis. Nagtanong si Namso sa kanyang assistant na ipunin ang mga files na may kaugnayan sa kaso dahil nais niya itong suriin. At mayroon itong pakiramdam na si Suho ay hindi pinatay ang kanyang ama, at sa sumunod na umaga ang kanyang assistant ay dinala ang mga files at sinuri ito ni Namso, at sa mga files natuklasan nito na si Chief Byung-soo ay ang stepfather ni Suho at ang kanyang biolohikal na ama ay namatay noong bata pa siya. Pagkatapos ay binisita ni Namso si Soyu para sa isang interview at hiniling nito na ibahagi niya ang kanyang kwento kung bakit nito pinatay ang kanyang ama. At sa una tumanggi ito na magsalita, ngunit matapos siyang himukin ni Namso, pumayag ito na sabihin ang kanyang storya. Sinabi ni Suho na isang araw habang patungo ito sa isang lugar, siya ay biglang inatake ng ilang tao na kinidnap siya, at pagkatapos nito dinala nila ito sa isang mental hospital, at nang maglaon ng direktor ng ospital na si Yang Sik ay pinaalam kay Suho na siya ay baliw at dinala ito sa lugar para gamutin. Itinanggi ito ni Suho at iginiit na hindi siya baliw at nagmakaawa na pakawalan siya. Gayunpaman, ang mga nurse ay walang awa na binugbog siya at pinilit siya na uminom ng mabibigat na klase ng gamot. At isa sa mga staff, may isang mabait na nurse na si Dong-sik, at isang araw nang binisita nito ang silid ni Suho upang bigyan siya ng gamot, nakita nito ang pagkakataon na humiling ng tulong. Inamin ni Dong-sik na alam nito na hindi siya baliw, ngunit inamin din na hindi siya nito matutulungan kahit pa gusto niya. At dahil desperado, nagsulat ito ng isang numero ng telepono sa papel at nagmakaawa na tawagan ito.
At habang nag-uusap sila napansin ng isa pang nurse ang kanilang pag-uusap na ikinagulat nilang dalawa at dahil nagpanik mabilis na umalis si Dong-sik nang hindi tumutugon. Nanatili ito sa ospital ng ilang araw at nakilala ang isang galit na babae na si Miro. Nagtungo din si Suwo sa doktor upang humiling ng tulong ngunit sinabi ng doktor sa kanya na inumin ito ang kanyang gamot sa tamang oras upang mabilis itong gumaling at makalabas. At matapos nito inimbestigahan ni Namso ang doktor ng ospital at natuklasan na ang doktor at si Chief Bayan-jo ay matalik na magkaibigan. At habang nagpapatuloy ang kanyang imbestigasyon nakagawa ito ng nakakagulat na pagtuklas. Walang record ng pasyente na nagngangalang Suwo na pinasok sa loob ng pasilidad at nalaman din nito na bago mamatay ang ina ni Suwo ang lahat ng pag-aari nito ay inilipat kay Byung-ju at mayroong ilang aligasyon tungkol sa mental hospital ngunit dahil si Byung-ju ay isang chief of police palagi niya itong natatakpan at pinagtatanggol ang ospital. At sa sumunod na araw sinabi ni Suwo ang iba pang bahagi ng storya at sinabi nito na isang araw may isang lalaki sa tabi ng silid niya na alam ang lagusan. At nang magtanong ito sa lalaki kung saan sinabi nito na mayroong sikretong pinto sa silid ng doktor na kung saan madali itong makakatakas sa ospital. Ngunit sasabihin nito kay Suwo ang password kung makikipagkita ito sa kanya ng mag-isa. At sa sumunod na eksena pinakita na ang head ng ospital ay tinawag si Miro sa kanyang silid at nagkukunwari na bibigyan ito ng isang treatment ngunit ginahasa siya nito. At sa kaparehong oras nalaman ng assistant ni Namso na ang isang babae ay nagsampa ng kaso laban sa ospital ngunit natakpan nito sa tulong ni Byung-ju. At sa sumunod na araw binisita ni Namso ang babaeng ito sa kanyang bahay at sinabi nito na ang pag-admit niya sa kanyang ama sa ospital na yon ay ang pinakamalaking pagkakamali niya sa kanyang buhay. Sinabi nito na ang mga staff ng ospital ay tinanggal ang kidney ng kanyang ama sa panahon ng operasyon nang walang pahintulot nila. Pinaliwanag nito na nagsampa ito ng kaso ngunit ang mga pulis ay dumating sa kanyang bahay at pinagbantaan siya at tinawag nilang sinungaling ang kanyang kaso at na-dismiss ito at wala itong pagpipilian kundi ang sumuko. Mas lalong naging interesado si Namso sa kaso at nagpa siya na muling tanungin si Suwo. Sinabi ni Suwo sa kanya na isang araw ay nagtanong ito kay Dong-sik kung tinawagan ba nito ang numero na binigay niya. Inamin ni Dong-sik na hindi niya ito ginawa at pinaliwanag na kapag nalaman ito ng doktor papatayin niya silang dalawa. At dahil determinado na tumakas kahit sa anong paraan nilapitan ni Suwo ang lalaki sa tabi ng kanyang silid para humiling ng tulong. Gayunpaman ang lalaki ay nagsimulang pagsamantalahan siya ng pisikal at nang magtanong si Suwo tungkol sa password sa pintuan ng doktor sinabi nito ang password at pagkatapos ay inatake siya ni Suwo. Ang lalaki ay nagsimulang duguin at sa mga sandaling yun ang lahat ng nurse ay nagmadali sa eksena na lumikha ng isang distraction. At sa pagsasamantala ng kaguluhan si Suwo ay nagtungo sa silid ng doktor at mabilis nitong inilagay ang password na binigay sa kanya ng lalaki ngunit natuklasan na ito ay mali. At doon lumapit si Miro sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya at nagtanong si Suwo kung alam ni ba nito ang password at ginamit ni Miro ang kanyang daliri upang ipakita ito sa kanya. Inilagay ni Suwo ang bagong password at binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng silid. At sa loob natuklasan ni Suwo ang nakatagong butas sa likod ng aparador at gumapang pababa dito. At sa oras na dumating ang doktor nakita siya nito na tumakas ngunit huli na ang lahat at nakalabas na ito. Gayunpaman sa pagtakas nito nakita siya ng mga guard ng ospital at nagsimulang habulin siya at dahil desperado tumakbo si Suwo hanggang sa nakasalubong nito ang isang sasakyan ng pulis at nagmakaawa sa kanilang tulong. At sa kanyang gulat inilagay siya ng pulis sa sasakyan at binalik ito sa kaparehong ospital at napagtanto ni Suwo na lahat ito ay ginagawa ng kanyang ama dahil isa itong chief of police at ang mga pulis ay kumikilos sa ilalim ng kanyang utos. At sa kasalukuyan nakipagkita si Namso sa kanyang direktor at ibinahagi ang detalye ng kaso at ang direktor na naintriga sa potensyal nito ay binigyan si Namso ng permisyon na ipakita ito sa kanilang palabas at sinabi na ang malaking profile ng kaso ay magpapasikat sa kanilang palabas. At sa sumunod na umaga nagtungo si Namso sa ospital upang makita si Dong-sik at nalaman nito na ang lalaki ay nakatakas sa kanyang ward. At nang maglaon ng binisita ni Namso si Suwo sa isa pang interview tumanggi ito at ayaw na nitong ulitin pa ang kwento ng ilang beses. Si Namso ay hindi tiyak sa anong gagawin ngunit pagkatapos na mag-isip nagpa siya itong e-broadcast ang palabas sa TV. At sa panahon ng palabas binuksan nito ang kwento at sinabi sa kanyang mga manunood ang tungkol sa kwento ni Suwo at sa nakakatakot na gawain ni Chief Byung-ju.
Ang palabas ni Namso ay mabilis nakuha ang atensyon ng publiko at ang mga reporter sa iba't ibang channel ay dumating sa ospital para tanungin si Suwo. Gayunpaman tumanggi si Suwo na makipag-usap sa sinumang reporter at sinabi na kakausapin lamang nito si Namso. At sa sumunod na araw tinawag ni Suwo si Namso para sa isang interview pagkatapos na makita nito ang kanyang palabas at nais nito na sabihin ang totoo at inihayag nito na tinawagan ni Dong-sik ang numero na pag-aari ng kanyang kasintahan at hinahanap siya nito sa bawat ospital sa loob ng ilang buwan. At isang gabi nang tatanggalin ng doktor ang mga organ sa katawan ni Suwo dumating ang kanyang kasintahan sa ospital at hinahanap siya at doon nakita nito si Byung-ju na nasa lugar din para makipagkita sa doktor. At nang maglaon nakita nito si Dong-sik na dinala siya kay Suwo at iniligtas siya ng kanyang kasintahan at sinubukan nilang tumakas ng magkasama. Gayunpaman ang doktor at ang mga tauhan nito ay nahuli sila at pareho silang pinahirapan ng brutal. Marahas na sinaktan ng doktor si Dong-sik at napinsala ng labis ang kanyang katawan at gumawa ng hiwa sa katawan ng kasintahan ni Suwo upang tanggalin ang kanyang organ. At sa mga sandaling yun nagsimulang makipaglaro si Miro sa apoy at nagsindi ng mga kandila sa opisina ng director. Nang biglang nagliyab ang buong opisina at ang mga apoy ay mabilis na kumalat na lumikha ng kaguluhan sa gusali. Ang punong doktor ng ospital ay nagmadali sa kanyang opisina upang iligtas ang mga records ngunit nahuli ito sa apoy at nawala ng malay. At habang nakita ni Miro si Suwo tinawag siya nito at humiling ng tulong at mabilis na tinanggal ni Miro ang tali ni Suwo at nagsimula silang tumakbo palayo ngunit biglang lumitaw ang doktor mula sa mga apoy at kinaladkad ang kasintahan ni Suwo sa apoy na ikinamatay nito at nagawa ni Suwo na makatakas sa ospital. Sa una ay naniwala si Namso na ang kwento ni Suwo ay peke at pinilit siyang sabihin ang totoo kung bakit nito pinatay ang kanyang ama. At upang protektahan ang kanyang sarili nagsimulang umiyak si Suwo at pinagtapat na ang kanyang stepfather ay isang masamang tao na binubugbog ang kanyang ina at pati na siya. Pinagsasamantalahan din siya nito ng maraming beses gayunpaman iginiit ni Suwo na hindi talaga niya ito pinatay. At pinaliwanag nito na nang tumakas siya sa ospital at bumalik sa bahay kinagabihan ang kanyang ama ay nagpatiwakal na. At matapos na marinig ito si Namso ay kumbinsado sa kanyang pagkakawalang sala at sa sumunod na araw isiniwalat nito ang buong storya ni Suwo sa kanyang palabas at binahagi ni Namso sa mundo kung paano ito inaabuso ng kanyang stepfather at pilit itong dinala sa loob ng isang mental ospital. At nang maglaon ng muling buksan ng kaso sa korte si Suwo ay idineklara bilang inosente dahil sa kawalan ng ebidensya laban sa kanya at mabilis na inutusan ng ospital na ilabas siya. At matapos ang desisyon ng korte nagtungo si Namso sa ospital upang sunduin si Suwo at sa sandaling magkita sila dinala niya ito sa harap ng kanilang bahay at doon nagbago ang pag-uugali ni Suwo. Ipinakita nito kay Namso ang kanyang diary at panulat at tinanong kung alam ba nito ang isang bagay at ang mga pasyente sa mental ospital ay hindi binibigyan ng panulat dahil ang mga ito ay matalim na bagay. Hindi maintindihan ni Namso kung ano ang ibig sabihin nito at isang flashback ang nagsimulang ipakita. At sa katunayan ang kwento na sinabi ni Suwo ay hindi totoo at hindi siya kundi ang kanyang ina ang ipinilit na ilagay sa mental ospital ng kanyang ama na nais kunin ang kanyang pag-aari. Ang kwento na binahagi ni Suwo ay tungkol sa kanyang ina at tama na mayroon talagang bentahan ng organ na nangyayari sa ospital na yun. At hindi ang kanyang nobyo ang nagpunta upang iligtas siya at siya talaga mismo ang nagtungo sa lugar upang iligtas ang kanyang ina ngunit kinaladkad ng doktor ang kanyang ina sa apoy na dahilan ng pagkamatay nito. At labis itong ikinagalit ni Suwo at nang makita nito ang kanyang stepfather na tumatakbo papalayo sa ospital na pagtanto nito na siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. At nang makarating ito sa bahay binaril niya ito sa ulo na ikinamatay nito at nang maglaon sinulat nito ang diary at ipinadala ito sa news channel at umaasang ang mga kaganapan ay maimbestigahan ng higit pa at mapatunayan siyang inosente. At sa huling eksena ng palabas naghanda si Suwo ng 2 tasa ng tsaa sa kanyang bahay at alam na darating si Namso upang makita siya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.